tayo naman ay magbalitaan. Atin naman pong ipabatid sa ating mga kababayan ang lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ganon din sa mga nasasakupan ng ating lalawigan ay dapat matunghayan ng ating mga kababayan dito sa Olongapo, Bataan at Zambales. At pinabati natin lahat ating mga kababayan mula dyan sa Dinalupihan hanggang Maribiles, ganon din sa Olongapo hanggang Barito at sa Subic hanggang Subic, San Marcelino, Castillo, San Felipe, San Antonio at ganon din dyan sa Kabangan hanggang Butulan. Naimbag na bigat na kayo amin na po at maganda iyalukuyo mo kaganawa naman sa ating mga sambalinyo. Mayapa bakikayungan sa mga kapangpangan at maimbuntag sa mga naminaw na nanaong mga Bisaya. Maupay na aga sa ating mga kababayang Waray at mayad nga temprano naman sa ating mga kababayang mga Kuyunin. At ganun din sa ating mga mayong aga sa ating mga kababayang mga Ilonggot-Ilongga. Ako po'y inyong samahan sa loob ng isang oras. Ako po'y maghahatid ng ating mga balita. Sa balitang nasyonal po tayo mga kaibigan. At sa ating mga dapat tunghayan sa ating balitang nasyonal, dagdag pondo sa hudikatura ay pinaniwala ang suhol. Pumalag ang Malacanang sa puna at batikos ng oposisyon at mga kritiko nito na tila sinusuhulan umano ang hudikatura matapos pagbigyan ang hiling na dagdag na pondo. Ito ay matapos ihabol ng Department of Budget sa hinihiling na supplemental budget nila sa Kongreso na 715 million mula sa e-Government Fund for Enterprises or Information System Plan ng Supreme Court. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, walang batayan ang paratang ng oposisyon dahil idinaan naman umano ito sa konsultasyon ang hinihiling budget ng Korte Suprema. Hindi anya dapat bigyan ng malisya ang hirit ng dagdag pondo ng Supreme Court Chief Maria Lourdes Sereno dahil mapakinabangan naman ng lahat ang modernisasyon ng hudikatura. Matatandaang noong Martes nang muling iginiit ni Sereno sa isang aktibidad sa Malacanang na ibalik ang tinapyas nitong budget sa kanila. Inatigan naman ito ni Pangulong Noynoy Aquino at inihayag ito na tulungan siyang ilabi sa dalawang lider ng Kongreso na kapwa dumalo rin sa naturang aktibidad. Kinwestiyon naman ng mga progresibong kongresista ang timing ng pagbibigay ng dagdag pondo sa hudikatura dahil sa nakabinbin ang petition kontra Enhanced Defense Cooperation Agreement o tinatawag nating EDCA. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Samantalang Senador Bongbong Revilla ililipat na sa BJMP. Isinusulong muli ng prosekusyon ang agarang paglipat ng regular na bilangguan si Senador Bongbong Revilla matapos ibasura ng Sandigang Bayan First Division ang kahilingan ng senador na makapaglagak ng piyansa. Ayon kay prosecution term head Jefferson Tobio, inihirit sa Sandigang Bayan na alisin na sa kustodya ng PNP Detention Cell si Revilla at ikulong na ito sa pangkaraniwang bilangguan na sa pangangalaga ng Bureau of Jail and Management and Penology. Gayon din ang isa pang akusadong si Richard Cambi. Iginiit ng prosecution na dapat tratuhin bilang ordinaryong akusado si Revilla, lalo pa at nahaharap ito sa mabigat na kasong plunder. Dagdag ni Toribio na sisikapin din nilang mapagbigyan ang hirit ng garnishment of
sa mga ito tawag na pangsamsam sa mga ari-arian ni Rebilla. Ibig sabihin mga kaibigan ay gagawin po kukumpiskahin ang mga ari-arian ng senador kung ito po ay mapapatunayan. Samantala mga kaibigan, pagdating ni Pap Francis sa buwan ng Enero ay 2,000 lamang na mga tao ang makakadalo sa kanyang misa. Hindi umano transferable ang mga tiket para sa misa ni Pap Francis sa darating na Enero. Ito ang paalaala ni Pasig Bishop Melo Hobert Vergara, Head ng Communication Mass Media Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Kasabay nito sinabi ni Manila Cathedral Rectum Monsignor Nestor Serbo na 2,000 lamang ang kayang mag-a-accommodate sa misa sa Santo Papa sa Enero 17, 2015. Kailangan anya nilang ikonsidera ang seguridad ng Santo Papa na batid na nasa 1,500 lamang na upuan ang inilaan para sa mga obispo, pari at iba pang religious sector, habang 500 naman na upuan para sa mga ordinaryong mamamayan. Bubuksan naman ng ang isel o gitna ng simbahan sakaling magkaroon ng emergency sa panahon ng misa ng Santo Papa. Kasama sa lay people ang iba pang kailangan sa misa tulad ng choir, mga nasa medical team, technical expert at presidential security group na imbitado rin sa naturang misa. Paalaala ni Serbo sa mga dadalo sa misa ng Santo Papa na dapat bago mag alas 10 ng umaga o 1 oras bago alas 11:15 ng umaga ay ang misa na nasa loob na ang lahat sa loob ng katedral. Hindi naman exempted sa pagdaan sa scanner ang mga pari at mga madre. Yan po mga kaibigan ang balitang ating natutunghayan. At tayo naman po ay magbabalik kaagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating pagbabalita. At Bagyong Ruby ay tatama sa mga niragasa ni Bagyong Yolanda. Kasing lakas ni Bagyong Pablo, subalit mas mahina naman konti sa Bagyong Yolanda. Ito ang pagsasalarawan ng Pag-asa sa pagpasok ng bagyong may international name na hagupit. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot sa 160 kada oras, 160 kilometro kada oras at malapit sa gitna at pabugso-bugsong aabot sa 170 kilometro kada oras. Kumikilos si hagupit pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na may 30 kilometro kada oras. Pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin na itong Bagyong Ruby. Babagtasin ni Ruby ang parihong lugar na dinadaanan ni Yolanda. Ngunit maihahalintulad ito sa lakas nitong si Bagyong Pablo na nananalasa noong 2012. Magdudulot ito ng medyo nakakaibang lakas at paglaki ng alon na 3 hanggang
3 o hanggang 4 na metro. Kung mag-record naman ito, maaapektuhan pa rin ng bagyong Ruby ang Eastern Visayas at Bicol. Sabado ng hapon, inaasahan ng Pag-asa na tatama na ito sa kalupaan ng Eastern Visayas ang bagyong ito. Parihong lugar kung saan rumaragasa din si Yolanda noong 2013. Hinikayat naman ng Pag-asa ang publiko na mag-download na kaagad ng mga mobile app na may kaugnayan sa weather forecast. Ayon kay Alcazar Aurelio, Pag-asa ng weather forecaster, na makakatulong ng malaki sa paghahanda kapag mayroong bagyo kung may project na NOAA o ARCO na naka-app sa cellphone. Sa pamamagitan ng project na NOAA, makukuha ninyo ang mga weather updates mula sa Pag-asa at malalaman ang lokasyon ng bagyo at iba pang impormasyon dito. Ang ARCO naman ay magbibigay naman ng espesipikong lugar na posibleng bahain o binabaha na. Samantalang maging ang Philippine Coast Guard ay naka-high alert na rin. Inaasahan kasi ang pananalasa ng bagyong Ruby sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo, partikular nilang babantayan ngayon ang Eastern Visayas, Southern Mindanao at Bicol. Inihayag ng Pag-asa na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ruby ngayong araw na ito, ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, kunting handa na lamang po. At dahil dito, 4.69 bilyon ang inilaan na ng Malacanang sa pagpasok ng bagyong Ruby. Nakahanda na ang Malacanang na halagang 4.69 bilyon pondo para gagamitin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa nakatakdang pananalasa ng bagyong Ruby. Ayon kay Budget Secretary Florencio Boots Abad, ang naturang halaga ay magagamit bilang quick response funds at standby fund na agad namang magagamit sakaling kailanganin na ito sa panahon ng pananalasa ng kalamidad. Ayon kay Abad, uhugutin ang pundo sa national budget ng pamahalaan ngayong taong ito. Hindi na sa iba't ibang ahensya ay ihahanda ang QRF kung saan ang 406 million ay mapupunta sa Department of Agriculture. 564 million naman sa Department of Education at kalahating bilyon naman para sa Department of Health at 448 million naman sa Department of National Defense. 764 million naman sa Office of the Civil Defense at 1.1 billion naman sa Department of Social Welfare and Development at 1 billion din sa Department of Transportation and Communication. Bagamat masasabing suntok sa buwan ang inutos ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na sikaping makamit ang zero casualty, lalo pa at inaasahang natuto na ang mga mamamayan sa pananalasa ng mga bagyong dumaraan. Yan po mga kaibigan ang ating mga balitang nasyonal. Sa balitang pulis naman po tayo mga kaibigan. Atin naman pong tunghayan ngayon ang balitang pulis o istoryang pulis. Mga truck bawal na rin na dumaan sa Rojas Boulevard. Yung mga truck manggagaling dito na mga naghahakot ng container van galing sa SBMA. Ito, importante ito sa inyo.
Muling ipinagbabawal ng Metro Manila Development Authority ang pagdaan ng mga truck sa Roxas Boulevard simula kahapon. Tatagal ng 6 na buwan ang muling pagbabawal sa pagdaan ng mga truck na ito sa naturang kalsada. Layunin ng resolusyon ng MMDA na maibsan ang inaasahang pagsikip ng daloy ng trapiko. Bunsod na rin ng mga gaganaping aktibidad tulad ng simbang gabi, parada ng MMFF at Translation and Item ng Nazareno, Asia Pacific Economic Cooperation o APEC, at pagdating ng bansa ni Santo Papa. Sa ngayon, ibinalik na rin ng MMDA ang dating ruta ng truck, subalit kailangan na nilang iwasan ang Roxas Boulevard. Matatandaang ginamit ito lamang ng pangsamantalang Roxas Boulevard para magiging express lane ng mga truck na ipinatutupad na modified truck ban sa buong Maynila. Yan po mga kaibigan ang balitang pulis. At ito naman ay papasok naman po tayo rito sa balita pa rin pulis. Patay ang isang college student matapos barilin sa ulo ng dalawang hindi pa nakilalang mga suspect dahil sa umano'y love triangle. Habang naglalakad ang biktima papuntang kainan, kasama ang kaibigan nitong dalawa pa sa Caloocan City, Kamakalawa ng hapon. Dead on arrival sa Manila Central University o MCO Hospital, sanhin ng tama ng bala na hindi pa mabatid ang kalibre ng baril sa kaliwang likod ng ulo ng biktima na si Joey Piñano, 20 anyos, marketing student ng Divine Mercy College at residente rin sa lakas ng Marami Street, Barangay 3 and sa nasabing lungsod. Ayon sa report ng kapulisan, ang biktima ay dakong 1:45 ng hapon ng maglalakad ang biktima sa Aranita Avenue exit at Barangay 78 ng nasabing lungsod kasama ang kaibigan upang kumain sa Kuya Grills and Restaurant nang bigla na lamang sumulpot ang isang suspect at isa sa mga ito ang walang salitang pinaputukan sa ulo agad ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga suspect habang agad namang dinala sa paggamutan ang biktima. Subalit binawian kaagad ito ng buhay. Yan po mga kaibigan at tayo naman po ay isa pang balitang pulis. Patay rin kaagad ang isang 31 anyos na lalaki sa kamay mismo ng kanyang nakakatandang kapatid matapos magtalo ang dalawa sa Calawag, Laguna, Kamakalawa. Nakilala ang biktima na si Ruel Bitanga at isang magsasaka, habang nakatakas naman ang kuya nito na suspect na si Rodel Bitanga na 44 anyos ng Barangay Kalibo, Calawag, Quezon. Base na rin sa investigasyon, bandang 11:00 ng gabi nang pagsabihan umano ng suspect ang kapatid sa mga masasama nitong mga salita, subalit minasama naman ng kanyang nakakabunsong kapatid, kaya nauwi ito sa pagtatalo. At doon umano bumunot ang suspect ng patalim, saka inundayan ng saksak ang kanyang kapatid. Ito pa po mga kaibigan, isang lolo kapwa wala ng buhay ng matagpuan dahil sa alitan ng kanyang mga anak. Bandang 7:00 ng gabi nang matagpuan sa loob ng bahay sa Peñafrancia, Lopez, Quezon ang biktima na si Sofio Martinez Santiago Sr., 69 anyos, at Salvacion Lorna Santiago, 71 anyos. Nagtamo ito ng mga taga at sa iba't ibang katawan ng naagaran ikinamatay ng mga ito.
nabatid na nagpunta ang hindi nakilalang suspect sa bahay ng mag-asawa at hinanap ang mga anak nito na naging kaalitan ng mga suspect na nagngangalang Andy. Subalit hindi doon hindi nadatnan, kaya agad na pumasok ang mga suspect sa bahay ng mag-asawa at kinuha ang bulo ng mga ito na siyang ipinangtataga sa mga matatanda. Yan po mga kaibigan ang at samantalang sa huling balita, isang PNP opisyal huli sa akto na nagsasyabu. Kalabuso ang isang pulis at kasama nito matapos mahuli sa akto ng mga otoridad na nagsasyabu ito sa loob ng kanilang bahay nang mahuli ito sa Malabon kahapon ng umaga. Kinikilala ni Malabon City Police Chief Superintendent Severino Abad Jr. ang mga suspect na sina PO3 Romel Garcia, 39 anyos ng barangay Tansa, Nabotas City. Nakatalaga ito sa Caloocan City Police at katropa nitong si Renel Molina alias Bong, 47 anyos ng barangay Tanyong ng nasabing lungsod, na kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs. At ayon kay Police Senior Inspector Timothy Aniway, nakatanggap sila ng impormasyon na may mga nagaganap na patsisyon sa bahay ng naturang pulis. Agad umanong nagbuo ng team ang mga tauhan ng EDSOT at sa pangunguna ni SPO1 Gerardo Bautista at nang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bago sinalakay ang naturang bahay ay inabutan ang mga suspect na abalang-abala sa pagsisinghot ng hinihinalang shabu. Hindi na nakapalagpa ang mga suspect ng aristuhin ito ng mga kapulisan. Yan po mga kaibigan ang napakagandang balita. Sana naman dito rin sa ating lugar mayroon din sana tayong mahuhuling mga pulis na sumisinghot ng droga. At ngayon naman mga kaibigan, tayo naman po ay magtatawag na sa ating mga bigwas correspondent. Atin pong alamin kung ano po ang dala ngayong mga balita ng ating mga bigwas correspondent. Sa pauna po nating tawagan si Bing Lorenzo kung ano po ang kanyang bit-bit na mga balita. Samantalang maghahanda naman ang dalawa pang mga correspondent natin na sila Ramon Aquino at si Glenn Osudia. Ngayon si Bing Lorenzo ang atin namang tawagan upang malaman natin kung anong kabuuhan ng istoryang ito na 10 kawani ng Subic Bay Metropolitan Authority ay ginawaran umano ng plake. Bing, good morning. Yes, good morning po. Pinasinayan ni SBMA Chairman Roberto Garcia ang po nitong manggagawa na nahirang bilang outstanding na mga worker sa loob ng SBMA. Kinilala ang mga nahirang na sina Alvin Bigosa, Dindo Dante Gonzaga, Yalin Cecilio, Edwin Madayag, Gigi Estalia, Richard Dicdao, Romuel Taneda Jr. at si Gomar Tolentido. Ang mga manggagawang ito ang ginawang huwaran ni SBMA Chairman Roberto Garcia sa ginanap na awarding ceremony sa Subic Bay Arts Center, kung saan tumanggap pa ito ng plaque, cash prize at gift certificate. Ayon kay Chairman, napakapalad ng 10 kawani na ito dahil sa higit 90,000 na mga empleyado sa SBMA, sila ang napili sa pagsisiyasat ng mga hurado upang gawing huwarang manggagawa.
At iyan ang nakalat nating balita. Para sa Ronda Balita, Bing Autida Lorenzo, SBC News. Yan po mga kaibigan ang balita ni Bing Lorenzo na 10 manggagawa sa loob ng SBMA ay ginawaran umano ng plake o ginawang huwaran na mga manggagawa sa higit sa 90,000 na mga manggagawa sa loob ng SBMA ay 10 umano ang nagawarang nagiging modelo sa paggawa sa loob ng Subic B Freeport Zone. Samantalang atin namang tunghayan, ito namang balitang dala naman ni Glenn Asutia. Si Glenn Asutia naman ay may bit-bit namang balita na ay hinggil dito sa kanyang dalang balita na talamak na nakawan ba ito. Glenn, good morning. Glenn, good morning. Good morning, sir. Yes. Isang mamimili ang nagreklamo sa Libuat upang itagbigay ng mga mamimili sa lumang palengke o Olongapo City na magpinat at suriin ang maigi. Ang bibili nilang karne dahil may ilang nakabili na karneng manok na may uod. Ayon kay Loreto na nakabili siya ng manok sa lumang palengke Kamakalawa at ang pagdating niya sa bahay agad niya itong nilinisan, subalit nakita nito ang mga uod na nakadikit sa laman ng manok. May hinala si Loreto na hindi na filter ang nasabing karne. Kanilang ibinenta kung kaya ginawagan ito sa mga mili na tignan mahigit ang kanilang karne. At yan ang nakarap ng balita para sa SBC News. Yan po mga kaibigan ang balitang hatid ni Glenn Asutia. Hinggil po dyan sa sinasabing yung ano sabi niya ni may uod ang nabili pasintabi doon sa mga nag-almusal ay nakabili ng karne dyan sa lumang palengke. Ang ating kababayan ay mayroong uod kaya suriin nila ng maigi ang naturang kanilang mga dapat bilhin na mga karne diyan sa loob ng pamilya ng lumang palengke. Yan po'y babala po sa isang nagre-report at nagsumbong po sa mga bigwas ay na nakabili ng karne sa loob ng lumang palengke na mayroong mga uod. Pasintabi lamang doon sa mga nag-aalmusal ha. Isa naman din yan sa mga paalaala natin doon sa ating mga kababayan para maiwasan po nila na maiwasan nila na makakuha sila ng sakit dyan dahil baka mamaya yung mga paninda nila hindi na i-freezer ng maayos kaya nagkaroon ng ganon. At maganda naman at nabigyan tayo ng paalaala sa pamamagitan ng ating mga kababayan at nagsumbong ito sa mga bigwas researcher. Nandiyan sa lahat ng mga barangay, mayroon po kayong mga researcher diyan na aming itinalaga ang bigwas. Kaya sana naman ay diyan ninyo iparating ang lahat ninyong mga karaingan para makarating naman din po dito sa ating programa at mabibigyan natin ng aksyon. Atin naman po kagad na bigyan naman ng maya-maya konti po, atin naman po tawagan kagad ang senior correspondent ng Bigwas na kung saan siya ngayon umiikot dito sa buong Olongapo. At atin naman tunghayan kung ano ang kanyang mga balitang dala dito sa ating lungsod. Yan po mga kaibigan. At samantalang dito naman sa Olongapo ay patuloy ang pagtaas ng ulat na talamak ang druga sa iba't ibang barangay na dito sa Olongapo. Ano na ba nangyayari dito? Ayan po mga kaibigan. Kaya samantalang hindi pa natin nabigyan ito ng kumpletong detalye, ang napaulat na napakarami na po at talamak na po ang
bintahan ng druga sa iba't ibang barangay. Kaya mga kaibigan, tayo naman po ay tayo na lang ay magtulungan at ingatan ang inyong mga anak, subaybayan para hindi po mahikayat ng mga ito. Yan po mga kaibigan. At ngayon naman ay samantalang ito naman po at ito namang issue ngayon na kinasasangkutan ng Pag-asa Public Market ay tilay nabulabog umano sa balitang ibinabatid ng Ronda Balita dahil sa paglapastangan umano nitong sinisabing si Roberto Bobby Dato na isang sekretary lamang ng nasabing palengke ng Pag-asa na tilay siya'y umakto na market master sa nasabing pamilihan. Yan po mga kaibigan. Kaya ay atin pong pinananawagan sa mga opisyal ng Pag-asa Public Market, kung hindi po ito totoo ay maaari po kayong magsalita dito sa aming himpilan para sa inyong pong panig. Yan po mga kaibigan ang ating naihahatid na balita sa ating mga kababayan sa Olongapo at sa narating ng ating broadcast. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili po, ay magpapaalam na po sa inyo at susunod na po ang programang Errol Dacami Show.